Hello everyone. Kadalasan sa mga training or seminar may mga tanungan at diyan nagpapaganda sa tanungan ang isang training o seminar. Ano-ano yung mga kadalasang itinatanong sa Pollution Control Officer and Managing Head Training? Sagutin natin yung ilang mga common na tanong. I am Engineer Jeric Picasso and thank you for listening dito sa video. One question is, saan po mag-apply ng PCO accreditation? Thank you. Nearly every government office po ngayon ay online na yung mga services. Kaya naman, under DNR Environmental Management Bureau, sa application ng PCO accreditation, dito po yan sa pco.emb.gov.ph, dito po sa Pollution Control Officers Accreditation System. Online na po ang application. Wala nang manual application under DNR EMB, online na po ang application. Another question doon sa mga training na ng PCO at Managing Head, magkano po ang application fee for the accreditation as Pollution Control Officer? Thank you. Sa nakalagay po sa DAO 2014-02 na nakalagay po doon ang processing fee or application fee, especially dito po sa section 8 ng DAO 2014-02. Nakalagay po dyan na 500 pesos po ang application fee. Kaya hindi naman po ito kamahalan. 500 pesos per application. So, kaya kung sa isang establishment, merong halimbawa dalawa, tatlo, o isa lamang na PCO at mag-a-apply na accreditation, sabi dito po sa Section 8, the pricing fee is 500 pesos. Ano pa yung iba pang mga questions na ating sinasagot ngayon? Ilang taon po ang validity ng Certificate of PCO Training? Salamat po. Well, dalawang consideration kasi natin kung tungkol lamang po ito sa PCO accreditation. Kailangan magamit po yung Certificate of PCO Training sa kanyang application for accreditation within 3 years from the date of issuance. Kasi yung basic qualification ng isang pollution control officer dapat nakakomplete ng basic PCO training course by an EMB recognized training institution or organization within the last 3 years. Kaya kung yung certificate ay lagpas na po ng 3 taon, hindi na yun pwedeng gamitin for the purpose of PCO accreditation. Kailangan umattend ka na ng training ulit. It's a very long period of time, 3 taon, kung hindi mo gagamitin yung Certificate of PCO Training. So possibly may mga bagong policies na dyan, may mga updates na. Even yung mga procedures and protocols, may mga bago na sa loob ng 3 taon. Kaya maganda na within 3 years po, magamit nga agad yung certificate. Otherwise, you will be attending again the PCO training. So yung pangalawang consideration, kung gagamitin naman natin yan for the purpose of promotion, kasi sa certificate of PCO training, wala naman naka-indicate po dyan kung kailan or kung mag-expire yung certificate of PCO training. So wala expiration, walang validity, lifetime kumbaga, for the purpose of promotion sa ating mga kumpanya, sa pag-apply ng trabaho. But doon sa PCO accreditation application, dapat pag sinubmit mo, within 3 years ang uh, makikita sa Certificate of PCO Training. Ano pa yung question? Ano po ang qualification ng isang Pollution Control Officer or PCO? Salamat po. Depende kasi sa establishment na hinahandle.
Kumbaga, ibabagay kasi natin yung competency nung pollution control officer sa nature ng establishment. So kung low risk establishment, medyo hindi masyadong maigpit sa qualification ng PCO. At kung medium to high risk establishment, kailangan yung PCO natin medyo may technical know-how. So nakalagay sa section 6 sa qualification, pantay-pantay pagdating sa basic. Yan yung dapat Filipino. So therefore, walang foreign na PCO. Dapat full-time. So empleyado talaga ng kumpanya. At ang pangatlo, yung naka-attend ng basic PCO training course. Pantay-pantay dito sa basic qualification. Pero pagdating sa competency requirement, dyan ngayon, pagdating sa qualification sa competency, nagbabago. At depende sa establishment category. Pagka na rinig mo yung categorization ng establishment, dalawa lang naman po ito. Category A and Category B. So kapag ka Category A, medyo relax yung qualification like graduate of any related technical course. So pwedeng kahit po yung mga test the graduate natin, mga vocational course, 2-year course, or hindi nakatapos sa kolehiyo kahit nakatatlong taon lamang, or hindi man na nga nakatapos ng kolehiyo pero nasa 3 taon na rin naman in supervisory position or responsible position or equivalent experience sa kumpanya. Pero for example, compare mo yung isang clinic sa hospital, medyo ibabagay mo yung qualification ng PCO i-appoint o designate. Compare mo ang isang automotive shop sa isang industrial plant. Magbabago siyempre ng qualification. For category B, parang pwede natin sabihin na this is a medium to high risk establishment. Kaya ang magiging qualification is like licensed engineer or chemist with at least 2 years relevant experience in environmental management. Pero kung hindi naman siya licensed pero professional siya, graduate ng engineering course or discipline at physical or natural sciences, mas tataasan lamang ng required years of relevant experience. Pero kung hindi pa licensed engineer or chemist, hindi pa graduate sa field of engineering or physical and natural sciences, pwede naman other professions or discipline, pero mas mataas na work or relevant experience in environmental management, 5 taon. So those are the qualification. Dalawa, basic qualification, pantay sa lahat. Pero pagdating sa competency, nag-iiba na ngayon yung qualification ng designated or appointed PCO. Ano po ang gagawin, sabi dito sa isa pang tanong, ano po ang gagawin kapag magre-resign as PCO ng company? Thank you. Well, ang kadalasan kasi meron tayong mga accreditation at kapag ikaw ay accredited pollution control officer, you are accountable sa mga environmental activities or aspects ng company. So kaya pag nag-resign tayo, yung accountability maganda matanggal din sa iyo. Kaya sa section 9 ng DAO 2014-02, Guidelines for PCO, accreditation, kapag ka nag-resign, the managing head of the establishment within 15 days na naging effective po yung resignation or termination, within 15 days dapat makapag-inform ang managing head or ang establishment or company sa EMB regional office. Dapat ma-notify para ma-update ang EMB regional office sa kung sino ang responsible officer. Gaya nun, common na responsible officer ang may-ari kasama ang PCO. So kung nag-resign tayo,
mawawalan tayo ng accountability sa ating previous employer kung nag-notify tayo in writing sa concerned EMB regional office. At kapag din kasi nag-notify tayo na-notify, natanggap, na-receive ng EMB regional office, ang dalawang senaryo mangyayari. Unang senaryo, ang managing head na naiwan kasi nag-resign o na-terminate yung PCO, siya muna ngayon ang magiging interim PCO. At pangalawang senaryo, yung ating accreditation, na kahit valid pa yan, basta nag-resign or na-terminate tayo, and we inform already the concerned EMB regional office, ma-revoke na din automatically yung ating accreditation. Therefore, mawawala na rin tayo ng accountability sa establishment or company. So we need to notify in writing kung magre-resign ang PCO sa kumpanya. And I hope meron tayong mga natutunan doon sa mga questions. At kung meron pa kayong mga questions, pwede niyong i-message yan dyan. Pwede kayong mag-comment dyan kung may mga tanong. At kung may mga gusto pa kayong malaman, you can tune dito sa ating videos. Manood pa ng ibang mga videos. Thank you very much at mabuhay ang mga pollution control officer.